Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay top analyst says short-term BTC correction to $48,600 coming. Ayan. Ayon na po sa isang kilalang analyst ay makakaranas muna ng isang short term or panandaliang pagbagsak itong si Bitcoin. Yan, yung kanyang panandaliang pagbagsak po na ito ay tinatawag na correction or bagyang retracement papunta po sa presyong $48,600. At ayon po sa analyst na ito ay paparating na raw po ito. Kaya yan, sa bidong ito ay atin pong aalamin kung ano yung karagdagang paliwanag ng analyst na naglabas sa kanyang forecast dito kay Bitcoin. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Riyan, ang sabi rito ay amid the struggles from Bitcoin to breach $53,000, a prominent analyst is calling for a short-term correction in the cryptocurrency's price. Ayan, dahil sa habang nahihirapan po ngayon, sa kasalukuyan ay nahihirapan itong si Bitcoin na lampasan ang presyong $53,000. At ayun, kasabay po nito ay may isang kilalang analyst ang naglabas ng kanyang short-term prediction dito kay Bitcoin na makakaranas daw po muna ito ng correction. The price of Bitcoin has had a near V-shaped recovery since hitting recent lows in the aftermath of spot Bitcoin ETF approvals in the United States. The cryptocurrency reached a low of around $38,500 in mid-January but has since bounced back to over $52,000 in the past few months. The rise has been characterized by very low bearish action, but experienced analyst Michael Van de Poppe expects that to change soon. In a recent X update, Michael Van de Poppe admits that the Bitcoin chart looks great with massive momentum. However, he anticipates that the leading cryptocurrency will witness a short-term correction. An accompanying chart projected that Bitcoin could revisit the $48,600 zone before moving back to anywhere between $54,000 and $58,000. Ayan po si Michael Van de Poppe. Yan, siya po ang kilalang analyst na naglabas po ng kanyang analysis dito kay Bitcoin gamit ang kanyang chart, kung saan ay pinuri po niya yung nakikita niyang performance ni Bitcoin, kung saan ay meron daw itong isang malakas or malaking momentum. Ngunit ang ayon po sa kanya ay inaasahan po niya na magkakaroon daw po muna itong si Bitcoin or makakaranas daw po muna siya ng short term na correction. Ito raw po ay babagsak papunta po sa price zone na nasa mga $48,600 bago po siya muling umakyat patungo sa mga presyong $54,000 hanggang $58,000. The analyst claims that a move in that upward direction will mark Bitcoin's short-term top. He believes that the range around $58,000 will likely be the end of Bitcoin's pre-halving run, perhaps allowing the cryptocurrency to prepare for a more epic run later in the year. Kaya yan, dagdag pa ni Ginoong Michael de Poppe dito ay ang pinakamataas daw na aakyatin ni Bitcoin sa kanyang pre-halving run na ito ay ang $58,000. Yan po si Michael Van de Poppe. At ito yung kanyang actual na tweet. The Bitcoin chart looks great as the momentum is massive. I'm expecting a short-term correction before a final push to $54,000 to $58,000 and then we're likely done with the current pre-halving run. Kaya ayan po yung kanyang price chart dito. Ayan, nakikita natin linagyan po niya ng ayan, babagsak sa mga $48,669 para mag-correction daw si Bitcoin. Pagkatapos niyan ay aakyat siya hanggang sa mga
54 to $58,000. Will BTC reach a new high before the halving? Yan, magagawa nga ba ni Bitcoin na makapagtala ng kanyang panibagong all-time high bago maganap ang Bitcoin halving? Michael Van de Pope's latest prediction runs contrary to other speculations that Bitcoin will record a new all-time high before its upcoming halving that is struck for April 2024. Notably, Bitcoin has never set a new all-time high prior to a halving. Nonetheless, market observers speculate that the incessant demand for BTC by the newly launched ETF in the United States will be just enough to see Bitcoin break that record. Since going live in January, the Bitcoin ETF have gobbled over $5 billion worth of BTC, with this demand outpacing the number of newly minted coins. At the time of writing, Bitcoin is trading slightly above $52,000, having survived a weekend scare that pushed prices below $51,000. However, the leading crypto asset maintains its $1 trillion market cap and will hope to add the figures when the US market reopens on Tuesday from Washington holidays. Kaya, ayan, yun po kay Ginoong Michael Van de Pope ay kontra po siya sa mga ibang mga analyst na nagsasabing si Bitcoin ay makakapagtala ng kanyang panibagong all-time high dito sa paparating na Bitcoin halving. Ngayong April po yan, 2024. Kaya, ayan. Pero yung mga marami po kasing nagsasabi ng mga market analyst na sa tulong po ng spot Bitcoin ETF, yan, na bagong labas, yan, newly launched lamang po ito nitong nakalipas na buwan, ay ito raw yung parang magdudulot ng impact sa presyo ni Bitcoin para ma-break niya or mabasag niya yung kanyang previous all-time high. At ayan pong muli ang kilalang analyst na si Ginoong Michael Van de Pope ay sinabi po niya siya po ay naglabas ng kanyang forecast na makakaranas daw po muna itong si Bitcoin ng correction or bagyang pagpagsak sa presyong $48,600. Pero ayan, kasunod po niyan ay aangat po si Bitcoin patungo or paakyat sa presyong $54,000 hanggang $58,000. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.